Mga ka-RSP, ang mikrobyo ay hindi lang makikita sa maduming paligid. Present din ang mga ito sa tubig na paboritong pagtampisawan ng mga bata. Panoorin po natin ito. Ngayong nakabakasyon pa ang mga chikiting, isa sa mga paboritong puntahan ng pamilya, ang mga resort at swimming pool. Gustong-gusto ng mga bata ang magtampisaw sa tubig ngayong mainit ang panahon. Pero paalala sa mga magulang, hindi lang init ng araw ang dapat bantayan, kundi pati ang kalinisan ng tubig sa mga pool. Ayon sa mga health expert, ang mga swimming pool na hindi regular na nililinis o hindi tama ang chlorine level ay maaring pamahayan ng mga bakterya at kapag nainom o na-expose rito, delikado. Ngayong umaga, hatid namin ang mga payong pangkalusugan para ligtas mula sa mga bakterya at gastrointestinal illness ngayong tag-init. Matuto dito lang sa Say ni Doc. Makakasama po natin ngayong araw ang isang pediatrician, miyembro ng Philippine Pediatric Society Incorporated at founder and president ng advocacy group na Hope in Me Club. Please welcome Dr. Maria Cristina Alberto. Doc Tina, good morning. Good Doc morning. Tina, good morning. Audrey and Leslie. So, it's good to be back here. So, magandang umaga mga ka-RSP. Ayan, ito unang tanong, Doc. Ano po ba yung mga karaniwang pathogen o mikrobyo po na makikita po natin sa swimming pool? Okay, so sa swimming pool, napakaraming mikrobyo na Ayan. maaaring makuha mula sa parasitiko, no? Gaya ng mga bulate, amoeba, bacteria, even fungi ay makukuha natin at viruses sa mga swimming pool. Oh my gosh, ang Ay, dami akala ko nun, nalilinis to ng chlorine na nilalagay nila. Pag tama yung chlorine level, malinis yung water ba? O meron pa rin? Pag tama ang chlorine level, malinis ang tubig kasi ang chlorine supposedly napapatay ang bacteria, but not all bacteria and viruses can be killed by chlorine. Especially pag sobrang tag-init, mas mabilis may disintegrate ang chlorine, mas nagiging less effective po siya sa pag-disinfect ng ating mga swimming pool. Lalo na pag punong-puno ang swimming pool ng mga tao, mas mabilis na nagbe-breakdown yung ating chlorine at mas mataas ang chances of infections. So, kapag medyo social yung swimming pool, kulay blue. Diba? Pag medyo Tapos, public, green. Green tapos yung medyo malabo. Oo, lalo na kapag maamoy siya ng chlorine, ibig sabihin usually hindi siya malinis kasi what you smell are chloramines, which is a breakdown product of chlorine plus sweat at urine, yung ammonia. So Ayun. pag sobrang amoy, ibig sabihin malamang hindi po masyadong malinis So yan. dapat ano yung amoy ng pool? Dapat walang amoy? Dapat yung wala masyadong amoy, hindi masyadong yung chlorinated na pag nasinghot nyo ay ang sakit-sakit sa ilaw. Medyo, okay. medyo mag-isip-isip kayo, lalo na pag sobrang daming naliligo sa swimming pool, siguro next time na lang. Diba? Okay, para mas maunawaan ng mga magulang, kasi usually ang mga bata talaga, doktora, hindi mo mapigilan. Correct. Dahil yan yung kaligayahan nila, naglalaro sa tubig. Sabi ko nga kanina, nagtatampisaw. Yan. Bukod po sa bacterial infection, ano pa po yung mga pwedeng makuhang sakit sa maduming swimming pool? Sige, isa-isahin natin, no? Mula sa labas, papunta sa loob. So, sa swimming pool, maaari tayong makakuha ng mga skin infections, katulad ng mga pigsa, staphylococcal infection po yan, di ba? Ikalawa, pwede tayong magka-fungal infection at foods, lalo na sa mga yung kanilang mga shower rooms, lalo na kung hindi na disinfect. Tapos you can also get sore eyes, no? Conjunctivitis, okay. yung usong-uso tuwing summer. We can also have swimmer's ears, yung infection naman sa tenga. Tapos nandiyan din po yung mga gastrointestinal infection gaya ng pagtatae sa mga bata. At lastly, you can also get pulmonary infections because of swimming in swimming pools. Ayun yung sa gastrointestinal infection, Doc, pag yun yung mga nakakainom na ng water. Yun yung mga nakakainom ng tubig kasi sobrang daming bacteria na pwede talaga mag-survive sa swimming pool water. Ayan. So, gaano kabilis yung lumalabas? Oo nga kasi naalala ko nung bata ko. Ako din, madalas ako makain pag medyo talaga ng nalulunod tubig. ka ng konti, alam mo yun, nagre-wrestling kayo sa loob ng swimming pool, di ba? Nakakalunok ka naman talaga. Totoo. Di ba? Yes, madalas yan. Minsan it can be as early as within a day from up to 2 to 10 days. So dapat be careful and watchful po tayo after mag-swimming ng mga bata kung may gastrointestinal infection. Magbigay kagad tayo ng first aid or dalhin kagad sa pinakamalapit na doktor. Ano pong kaibahan ng pagsiswimming sa indoor pool at yung exposed naman sa araw? Okay, so may pagkakaiba yung dalawa, pati particular sa mga infeksyon na maaari mong makuha. Siyempre, pag outdoor swimming pool,
mas prone yan sa contaminations mula sa mga dumi ng mga birds at saka yung mga rats, no, yung mga daga. And of course, dahil exposed yan sa sunlight, mas madaling nagbe-breakdown yung chlorine sa pool. So, mas kailangan mas frequent yung paglalagay ng chlorine sa pool. Sa indoor pool naman, syempre, walang ventilation. So, naiipon yung amoy ng chlorine doon. So, sometimes you can get pulmonary irritation. So, sa may hika, ingat-ingat po tayo sa indoor pool. Tapos, syempre, medyo kulob, yung mga fungal infection at pulmonary diseases, mas common na nakukuha sa mga indoor pool. Parang ang hirap pala, no? Pero sandali, Magsasaya ka gusto kong balikan yung napag-usapan natin kanina. So, yung pagiging malinis ng isang swimming pool, hindi ba yun pwedeng pagbatayan sa kulay niya? Kasi nga, ang feeling ko, mas malinis yung blue kaysa doon sa medyo Baka kasi green. blue yung tiles. Hindi, minsan talaga Blue pag talaga. green na talaga Oo, parang ng pond. Oo, di ba? So, pinakamainam dyan, laging yung, dapat kasi sa mga pool owners, tinetest po natin yung acidity ng pH level ng pool. So, it will be between 7.3 to 7.5. That will be the safest pH level. Yun po yung level ng acidity or yung pagiging effectiveness ng chlorine, doon yung makikita no? So, pH kung medyo level. hindi sila nag-check, medyo magduda kayo, baka ibig sabihin yan, hindi nila regular na minemaintain yung mga pools nila. Pero yun nga, Doc, pwede mo bang pagbatayan yung kulay na nakikita mo? Wala akong nabasa pang ganon. Wala pang ganun, ano? Baka yung kulay Tayo lang yun. Oo, Eh, baka kasi tayo lang ako, yun. tingin ko malinis blue, green, para bang seaweed. Para bang kaduda-duda. Parang may seaweed na sa ilalim. Oo, at medyo parang usually ano. kung green na green, yun yung mga molds. Ibig sabihin, ayun, hindi na siya, beyond na siya sa Hindi siya recommended nalinis. pH. Oo, yung green na green talaga ha. Yun yung mga fungal infection na tumutubo. Ayun. Green, gray, yung mga nagtatalo sa green at gray. Oo, okay. Yung malabo-labo na talaga. Oo, eto, Doc, siguro karagdagang paalala na lang po sa mga magulang at sa mga chikiting para sa kanilang mga anak para maiwasan po yung mga pangyayari. Sige. Una sa lahat po, pag magsuswimming, talagang importante yung mag-shower muna bago mag-swimming. No? May policy po yan para maiwasan po yung sweat doon sa pool na nagkukos lalo ng breakdown ng chlorine. Ikalawa, umihi muna at wag umihi sa pool. No? Ayun. Ikalawa po yan, iwasan po natin. At lalong-lalo na wag dumumi sa pool. At Ayan, ikaapat, kung may mga existing infection na yung mga bata, like nagtatae or may ubo, wag na lang po sila mag-swimming kasi bukod sa mas lalong lumala yung infection nila, baka makahawa din po sila sa iba. Okay. Well, eto pagdating po kasi mga ka-RSP sa usapin ng mga bata, malapit ang puso ni Doktora dyan Doc Tina paano po ba makikita o masusundan ng ating mga ka-RSP yung mga advocacy ninyo? I am the president right now of Hope in Me Club. So, pwede niyo po kami subaybayan sa aming Facebook page, Hope in Me Club. You can support po our Hope Scholarship Program. Meron din po kami Kitchen of Hope where we feed 30 to 50 kids every day in our kitchen. Tapos we also have the Hope on Wheels. That's our mobile library that goes around communities. So, welcome po sa inyo kung merong gustong tumulong din. Opo, at saka yung Yun. makipag-collaboration kasi, di ba, collaboration makes the effort more effective. Ayan. Well, more power sa inyo pong advocacy, ma'am. Yan. Maraming salamat po, Dr. Maria Cristina Alberto. Thank you, Doc Tina. Maraming salamat. Thank you rin po.